Welcome back to our channel again. Ayan. Tagal ko yata hindi nag-intro. Ayan. Today is August 13. Pasensya na guys. Si Hailey dito sa couch. Dito ko pinatong sa couch ang ating camera. Kasi kapag dito ako sa may balcony, against the light. So, dito na lang sa loob. So, ayan. Time check, 5:36 p.m. Halos kauuwi ko lang ng bahay. Dumaan ako saglit sa TNT. Bumili lang ako ng fruits. Saka yung favorite namin na mango pomelo cake. Yan. Si Hailey favorite din yun eh. Kumain na siya and then ngayon nag-grapes naman. Dami na niyang snacks. Baka hindi na ito makakain ng dinner. Ayan. Alam mo, nag-i-snacks pa rin. Anyways, Wednesday na ngayon. Nakalahating week na tayo sa work. 2 days na lang at weekend off na naman tayo. So, ayan. Busy kami sa work, guys. So, simulan na nga natin ang aking ikukwento. Kasi baka mamaya makalimutan ko na yung mga dates. So, past few weeks, hindi ako yata masyadong nagbablog kapag weekdays. Yan, kung mapapansin nyo, yung mga weekend, saka yung long weekend, gala namin yung mga uploads ko. And ngayon, ang in-upload ko nga yung nag-Watermania kami. So, ayun na nga guys, kasi nga this past few weeks, medyo hindi ganun ka okay ang ating pakaramdam. Though, pumapasok naman ako sa work. Yan, may mga nararamdaman tayong kakaiba. Yan, para akong laging inaantok after lunch. So, usually kasi naglalakad talaga ako kapag lunch break. Yung after ko kumain, siguro mga 15 to 20 minutes. And then yung the rest ng 1 hour ko, maglalakad-lakad ako sa mall. Or minsan dadaan pa ako sa McDonald's, mag-ice cup pa ako. Or ice coffee, I mean. Pero ngayon, parang after ko kumain, mas gusto ko na lang umupo, magpahinga at ipikit yung mata ko para mag-power nap. And then parang sa umaga pa lang, pagod na ako. Ganyan. Even sa hapon, mas lalong pagod ako guys at gusto kong mag-nap. Kahapon nga nakapag-nap ako dito sa sopa. Ayan. Si Hailey nangungulit sa akin. Ginigising ako. Nilalaktawan ako. Ayan. So, ayun. Yung mga signs and symptoms guys, kung may iisip nyo na, malalaman nyo na. Ayan. Paano ko ba sasabihin? So, currently, dito sa aking app is 9 weeks pregnant na ako. So, na-surprise din kami ni Harold nung nalaman namin. A few moments later. So, ayun na nga guys. Mabalik ako. Ay, 9 weeks pregnant na ako guys. As of today. Ayan. So, ang tawag dito, mag-flashback lang tayo. Kasi andito pa naman sa phone ko yung picture nung una akong nag-pregnancy test. So, try ako mag-pregnancy test July 20. So, may date naman dito sa picture ng aking unang pregnancy test. Ito siya, guys. Nakakatawa pa nga kasi itong pregnancy test na to, isa $1 lang namin siya binili. So, one-step pregnancy test, $1.25. Usually kasi, yung ginamit ko kay Hailey last year, parang nasa $13 to $15 yun dahil sa shoppers ko binili. So, ito, parang nag-errands kami ni Harold, napunta kami sa Dollarama, tapos napadaan kami sa aisle, nakita niya tong pregnancy test, sabi niya, bumili ka na, tapos mag-check ka na nga. So, ginawa ko to, early morning, pagbangon ko, ay na nga, umihi ako, and then ito na nga yung result, guys. So, 2 lines. So, syempre, nagulat. Sinabi ko rin kay Harold na 2 lines nga. And then, ang ginawa ko, I think, nagpabook na ako ng doctor's appointment, pero wala akong makuha ng right away. Parang ang nakaschedule ko pa is August 2. So, I think, nag-second PT pa nga ako ng, ang date is
I think yung second PT na is August 3. So, ang lumabas naman, guys, ayan, parang medyo light yung isang line. So, parang 50-50, diba? Ayan. And then, teka, parang mali yung date ko ng teka, August 2, Saturday pala, tama. Nag-phone appointment ako nga, early morning din sa doktor. Tapos sinabi ko sa kanya mga signs and symptoms. Sabi ko, ay, hindi pa ako nagkaka-mens since na-miscarriage ako no May 21st. Tapos sabi ko, parang lumalaki yung tiyan ko. And parang iba nga yung pakiramdam ko. Parang laging pagod. Tapos, ayun. Tapos sabi niya, bibigyan kita ng requisition for blood test. Gawin mo to right away. So, good thing, open naman si Life Labs. Nagpunta kami nagpunta ako nung hapon. Siguro mga 1 p.m. sa Life Lab. Dito lang naman yung sa Oak Ridge. Nag-Uber na lang ako kasi si Harold that time, galing work, pagod, tulog. So, nag-Uber na lang ako punta at pabalik. So, mabilis lang naman. Wala pang 5 minutes na tapos na ako. So, yun yung parang slow nila. Sakto rin yung oras na pagpunta ko. So, ayun na. Na-blood test na ako that day. Same day ng August 2. And then, tapos ito nga, August 3, Sunday din to, nag-PT ulit ako. Tapos parang yung isang line niya is light. And then yung isang line is napaka-dark. So, parang di ba 50-50. And hindi ko pa makita sa online yung result ng blood test ko. Sa Life Labs yun na dahil, I don't know, something is wrong dun sa online. Hindi nag-reflect yung mga recent blood test ko. Usually may online, pwede ko siyang i-register online. May binigay sa aking lab visit and makikita ko siya ng kinagabihan ng yung result. So, hindi siya nagpakita. So, hinintay ko na lang yung tawag ng doctor ko ng Monday. I think, Monday siya tumawag. Pasabi nga niya is positive ako. Pregnant and nasa 80,000 na yung HCG level, which is yun yung parang mame-measure mo kung pregnant ang isang tao dahil ang taas-taas ng HCG level. Tapos binigyan na niya ako ng requisition for stat ultrasound. So Monday yun, guys. Ang nangyari is nagtatawag na naman ako sa mga clinic dito, sa Greg Associates, sa Brook Radiology, yung isa pang clinic, nakalimutan ko yung name, banda dito sa Vancouver para magpasked. Kung mapapansin nyo, stat ultrasound yun, di ba ang meaning ng stat is right away, pero kailangan ko pa rin magpabook ng appointment. So ang nangyari, ending nun sa Greg Associates pa rin ako nakapagpabook ng Friday. Imagine niyo guys, parang Monday ako tinawagan ng doktor ko. I think Tuesday na. Tuesday pala kasi lang weekend. Tuesday na ako tinawagan ng doktor ko and then Friday pa ako nakapagpa-schedule for that stat ultrasound. Tapos ang buti nga napili pang schedule is yung after work hours. So parang 7:40 PM ng Friday, ako sinamahan ni Harold nga magpa-ultrasound dyan sa Greg Associates sa may Victoria Drive. So, ayun, nagpunta kami ni Harold mga 6:30, umalis na kami dito guys. Kasi sabi ko nga, baka pwede na tayong i-accommodate dahil nga mag-OT ulit si Harold. Papasok siya ng mga 8:30. So, ayun, buti na lang. Mga 6:30, 6:40, in-accommodate na kami earlier than our schedule. Kasi wala na masyadong tao. Then, tinignan na ako ng technician, ng sonographer. Tapos sabi niya, after 10 to 15 minutes, you can call your husband. Tapos pares na kami pupunta sa room. Wala pang, nung chine-check yung tummy ko, wala namang ine-explain pa sa akin yung technician. Siguro nagme-measure siya. Tapos sabi niya, okay, you can go to the washroom and pee and then you can call your husband. Tapos balik na nga kami sa room. Tapos, ayun, nung tinawag ko na si Harold, pumunta na kami sa room, pinakita na niya yung monitor. Ang nakita namin ni Harold is meron ng embryo and then may flickering na dun sa video, dun sa monitor. I mean, ipapakita ko na lang yung clip guys kasi nasa cellphone naman ni Harold na videohan niya. So, then nagulat kami. Tas tinanong ko na yung technician, sabi ko, how many weeks na ako? Sabi niya, 8 weeks and 4 days. Kasi nakalagay din dun sa papel. Nag-print out din kasi siya. Tas sabi ko pa, when is my due date? Sabi niya, March 14. Tapos parang, parang 100% sure na na-confirm na talagang buntis ako. Kasi nakita na namin dun sa monitor eh. Tapos parang nagtingin na lang kami. Parang nasabi na lang din namin na
nasabi na lang namin na may kalaro na si Hailey. So, ayun guys. Yung pagpa-flashback ng mga nangyari sa akin. Hi! Hailey, may adding ka na! Tapos yung pag-uwi, sinabi namin kay mama, pinakita ko na sa kanya yung papel na pinrint. Ayun na nga. So, unti-unting nagsisink in na sa akin guys. Ayan. And we're praying na sana healthy si baby. Kahit boy or girl, tatanggapin naman namin. Magiging happy kami. Yan, may kalaro na si Hailey. Say hi to the guys! Hi! Say hi! Hi guys! Ay, say hi guys first! Kita kanila oh! Say hi guys! Jesus! Say hi guys! So, pag nanganak ako guys ng March, which is spring baby, si Hailey 2 years old and 5 months na siya. So, October, November, December, January, February, March. So, yeah, 2 years and 5 months na si Hailey that time. Plano namin ni Harold na baka mag-take ako ng 18 months maternity leave. Sulitin ko na itong maternity leave. Kasi kay Hailey, 12 months lang ako nag-maternity, guys. So, ayan. Ay, pagdasal nyo kami, guys, na sana healthy baby to, saka okay yung aking pregnancy journey this time. So, ayan, parang iniisip ko third pregnancy to. Kasi first kay Hailey, second nung na-miscarriage ako ng May. Tapos ang bilis ng transition, ang bilis ng difference na nabuntis ulit ako for the third time. So, ayan. Yan, pasensya na guys kung hindi talaga everyday yung upload ko. Hindi ako nakakapag-update sa inyo nung pag ganitong weekdays kasi nga talagang pagod na pagod, parang laging walang gana, or ngayon nga ang cravings ko is siopaw. Same nung cravings ko dati kay Hailey. Pinabili ko si Harold nung Sunday sa Bao Bakery sa may Joyce ng siopaw. Kasi nung Sabado ko pa sa kanya sinasabi na punta kami sa Joyce para bumili ng siopaw. Pork asado ang gusto ko. So, ayan, parang 2 days ko na binebreakfast siopaw. Hi. And then, baka ang next upload ko, guys, is yung announcement namin sa mga friends and family. Merong konting friends and relative na din na nakakaalam. Yung mga close lang talaga. Ayan. So, siguro hintayin lang din namin na matapos tong first trimester ko. After 12 weeks ko, siguro pwede na rin kaming magsabi sa mga friends and family members namin. So, try nating i-video yun, guys. So, ayun. Ayan ang update ko sa inyo, guys, today. Hi. Diba? Hindi pa rin makapaniwala, pero andito na to, guys, eh. So, ayan, magiging family of 4 na kami. Hi, plus si mama. 5. So, ayan, guys, mag-update ako siguro this week or this weekend kung anong ganap namin. Okay. 1 eternity later. Show Lola. Dali, show Lola. Ano na to? Ano na to? Ay, Confirm. Ano daw? 8 weeks. Talagang May may heartbeat. Ayun ayun na siya. Nagulat nga ako kanina na in-explain nung ano to, Radtech ba? patay. Meron na. Alam mo ang due date ko? Ano dyan? March 14. Meron na, little sister. Ate, oh. Little sister. Wala pa tong gender. Wala pa kasi 8 pa lang mga nasa 20 weeks siguro. Babalik pa kami ng 12 weeks tapos 20 weeks ultrasound. Ate na si Hailey. Thank you, Lord. Sana okay naman. Hailey, look good. Hindi. Paper lang yan. Ay, hindi ko sinisilip niya. Paper lang. What's your order, Hailey? What's your order? Hailey, what's your order? Ano order mo?
Oh, choose which one? Choose which one there? Hindi, nakangiti. Order din. Order din. Ano order mo? Makiki-order din siya. Ano na order mo? We will celebrate our first birthday. Uy, anniversary nyo! Di ba? Kailan ba yung nag-usap nun? July 28? Ay, 28 din pala kayo. 28 din yung ano natin eh, December. Lucky number. Dalawang starter ako. Lucky number. Lucky number. Dalawang starter. Tapos may paulo. I'll have the seafood chowder Sige na and nga, tita, calamari. tita, oh. May drawing daw si Hailey. Isa-celebrate natin. Tito, tingnan mo! Yung drawing ni Hailey. How we did over here? Very good. Kala ko lola ko. Lola. Congratulations pala. Kayo unang nakakaalam, ha? Punta rin. Ang galing talaga ni Tito. When is it due? 8 weeks. Ha? 8 weeks. Eh, di ba, nagkano ka na nun? Nagpa-test ka na nun? Di ba I had a miscarriage? And this was a surprise. Nung after nun, After noon.